Magandang araw sa inyong lahat. Pag-aaralan natin ngayon ang pagsulat ng editorial. Handa na ba kayo? Tara, makinig ng mabuti. Ang editorial ay isang akda na naglalaman ng opinyon ng may akda tungkol sa isang issue. Ito ay isa rin sa mga bahagi ng pahayagan. Layunin nito na ibigay ang pananaw ng may akda. Maaari ring nakasulat dito ang reaksyon ng isang tao. Mahalaga ito sapagkat ito ang boses ng masa sa mga isyung panlipunan. Ang editorial ay puno ng impormasyon na makatutulong din sa mga mambabasa. Ito rin ay maaaring nakalilibang o nag-iiwan ng mensahe sa mga mambabasa na kung saan sila ay mapapaisip. Narito ang mga katangian ng isang magandang editorial. Una, may kapangyarihang humikayat. Pangalawa, kawili-wili at maliwanag ang paglalahad. Pangatlo, makatarungang pangangatwiran at pagpapasya. Pang-apat, may kaiklian at hindi masalita. Pang-lima, iisang paksa lamang ang tinatalakay. Pang-anim, hindi nagmumura, nangangaral o nagsesermon. Marami ang uri ng editorial. Ilan sa mga ito ay ang sumusunod. Editorial na nagpapabatid. Editorial na nagpapakahulugan. Editorial na pumupuna. Editorial na nagbibigay puri. Editorial na nagpapahalaga. Editorial na naglalahad ng issue. Editorial na naglilibang. Tandaan kung ano ang uri ng editorial, yun din ang layunin nito. Ang editorial ay may tatlong bahagi. Ang unang bahagi ay ang panimula. Ang pangalawang bahagi ay ang katawan. At ang huling bahagi ay ang wakas. Sa pagsulat ng editorial, ang tatlong bahagi ito ay dapat isaalang-alang. Ang unang bahagi ng editorial ay ang panimula. Sa bahaging ito, ipinakikilala ang paksa. Kailangang ito ay maikli ngunit makatawag pansin. Maraming teknik sa pagsulat ng panimula. Maaaring patanong, pasalaysay, paggamit ng salawikain, at iba pa. Ang pagsulat ng panimula ng editorial ay may mga teknik na maaaring sundin o gamitin. Una, pagtatanong. Pangalawa, paglalahad ng paksa. Pangatlo, pagsasalaysay ng isang pangyayari o insidenteng may kaugnay sa paksa. Pang-apat, pagsipi. Pang-lima, kapansin-pansing panimula. Pang-anim, kuro-kuroong laban o sang-ayon sa paksa. At pang-pito, mungkahi o tagubilin ukol sa paksa. Una, pagtatanong. Dito kailangang ay lahad ang paksa sa paraang nagtatanong. Halimbawa, dapat bang bakunahan ng mga menor de edad? Ang paksa nito ay ang pagpapabakuna ng mga menor de edad. Pangalawa, paglalahad ng paksa. Halimbawa nito, ang digmaang Russia-Ukraine ay nagsimula pa noong Pebrero taong 2014. Sa kasalukuyan ng digmaan ay muling sumiklab dahil sa hindi pagsang-ayon ni Pangulong Vladimir Putin na umanib ang bansang Ukraine sa North Atlantic Treaty Organization, NATO. Ang paksang inilahad ay digmaang Ukraine. Bukod rito, nagbigay pa ng mahahalagang impormasyon ang editor tungkol sa paksa. Pangatlo, pagsasalaysay ng isang pangyayari o insidenteng may kaugnayan sa paksa. Halimbawa nito, nagsimula na sa iba't ibang lugar sa bansa ang simulation ng limited face-to-face classes upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan kapag ito ay ipinatupad na. Ang paksa nito ay tungkol sa limited face-to-face classes. Naisalaysay din ng editor ang ukol dito. Ito ang pagsasagawa ng simulation classes sa iba't ibang lugar. Pang-apat, pagsipi. Halimbawa nito, ayon sa balita online, posibleng isailalim ng gobyerno sa mas pinaluwag na quarantine protocols ang Metro Manila sa kalagitnaan ng Pebrero bilang hakbang laban sa pandemya ng Coronavirus Disease 2019, COVID-19. Ang balitang ito ay direktang kinopya o sinipi ng may akda sa balita online. Ang teknik na ito ay kailangan sa pagsusulat ng editorial. Pero, tandaang mahalagang banggitin o kilalanin ang orihinal na pinagmula ng bahagi ng artikulong sinipi. Pang-lima, kapansin-pansing panimula. Halimbawa nito, Tropo, Bobotante, more fun in the Philippines. Sa babasa ng panimulang ito, tiyak na magkakainteres siyang tapusin ang pagbabasa ng editorial. Pang-anim, kuro-kuroong laban o sang-ayon sa paksa. Halimbawa nito, hindi na dapat pang i-require ang mga tao na magpa-booster pa kung may first at second dose na. Kung talagang epektibo ang bakuna, hindi na kailangan ng booster na iyan. Pampito, mungkahi o tagubilin ukol sa paksa. Halimbawa nito, kung magiging disiplinado lamang ang bawat Pilipino, magtutuloy-tuloy na ang pagbaba ng COVID cases sa bansa. Kaya, ngayong level 1 na ang NCR, ang tuloy-tuloy na pagsasagawa ng safety and health protocols ay makabubuti sa madla.
Ang ikalawang bahagi ng editorial ay katawan. Ang bahaging ito ay kalimitang binubuo ng 2 o mahigit pang talata na nagsusuri o nagpapaliwanag sa punong ideya. Dito inilalahad ng patnugot editor ang sariling kuro-kuro upang ipakita ang pagpanig o pagsalungat. Sa katawan ng editorial, isinasagawa ang pagsusuri, pagpapaliwanag o paglalahad ng paksa o isyu sa malinaw at payak na paraan. Nagbibigay ito ng tala, pangyayari o halimbawa ng tumutulong sa layunin ng editorial. Sa madaling salita, sa katawan ng editorial matatagpuan ang argumento. Pero, ano nga ba ang argumento? Ang argumento ay tumutukoy sa dialogo o teksto kung saan kadalasan ay may magkasalungat na opinyon o paniniwala ang dalawang nag-uusap o ang isang manunulat patungkol sa kanyang inilalathala. Ang argumento ay isang usaping nagpapahayag ng sariling damdamin o pananaw ng isang tao sa isang bagay o issue. Ang argumento ay maaaring bahagi ng editorial, debate, balagtasan, at iba pang usapan at sulatin. At ang pangatlong bahagi ng editorial ay ang wakas o panapos. Sa bahaging ito, maaaring maglagom o magbigay diin sa diwang tinatalakay sa editorial. Nagbibigay rin ito ng conclusion ng may akda. Halimbawa nito, naniniwala ako na ang gayong pananaw ang makapapawi sa pangamba ng sambayanan na may kakulangan sa rice supply. Narito ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng editorial. Una, magkaroon ng kawili-wiling panimula. Pangalawa, buuin ang katawan sa pamamagitan ng paglalahad. Pangatlo, iwasan ang pagbibigay ng pangkalahatang patakaran. Pang-apat, tapusin ang naangkop. Pang-lima, tandaan na ang pinakamahalagang bahagi ay ang mga panimula at ang Pang-anim, gawing maikli lamang. Pang-pito, huwag mang-aral o magsermon. Pang-walo, sundin ang lahat ng simulain sa mabisang pagsulat, kaisahan, linaw, pagkakaugnay-ugnay, at diin. Pang-siyam, iwasan ang unang panauhan, isahang panghalip. At panghuli, sulatin ng payak lamang. Narito naman ang halimbawa ng isang magandang editorial. Isinulat ito ng Filipino Star ngayon noong 14 ng Mayo taong 2020. Pinamagatan nitong masamang halimbawa. Narito ang nilalaman. Maraming ipinagbawal mula nang ipatupad ang Enhanced Community Quarantine (ECQ) noong 16 ng Marso, kabilang dito ang pagtitipon-tipon ng mga tao. Bawal ang magkumpol-kumpol, huwag magdikit-dikit. Kailangan ay may PHY negation physical distancing. Mahigpit na IP negation na susunod ang pagsusuot ng face mask. Kasama rin sa pinagbabawal ang pagdaraos ng mga party o anumang kasayahan na maaaring magsama-sama ang mga tao. Pati nga ang mga religious gatherings at activities ay bawal din. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagtitinda ng mga nakakalasing na inumin. Ang mga ito ay mahigpit na ipinagbabawal para huwag magkahawahan. Ang physical distancing ay mabisang paraan para mapigilan ang pagkalat ng virus na naisasalin sa pamamagitan ng droplets kapag umubo o hamatsing ang taong infected. Kung walang mask, malalanghap ang virus at walang tigil sa pagkalat. Sa kasalukuyan, umabot na sa mahigit 11,000 ang infected ng COVID-19 sa bansa. Halos araw-araw ay may naitatalang kaso. Kaya naman maski si President Duterte ay seryoso sa pagpapaalaala sa lahat na sumunod sa ipinag-uutos para mapigilan ang virus. Ang Philippine National Police, PNP, ang inatas ang magpatupad ng mga batas. Mula nang ipatupad ang ECQ, naging mahigpit ang mga pulis. Ang mga nagtitipon sa kalye ay hinuhuli, ang mga walang face mask, nag-iinuman at nagsusugal ay inaaresto. Dapat sumunod sa batas ang lahat. Noong nakaraang linggo, nagdaos ng kaarawan si National Capital Region Police Office (NCRPO) Chief General Debold Sines. Marami siyang naging bisita, nagkaroon ng kainan at inuman. Nagkuhanan ng picture at nakita na hindi na ipatupad ang social distancing sa pagtitipon. Maraming walang suot na face mask. At nolebag ang liquor ban. Masamang halimbawa ang nakita, hindi na nakapagtataka kung kumalat pa ang virus sapagkat ang mga nagpapatupad ng batas ay hindi pala sumusunod. Hanggang dito na lang ang ating aralin. Sana ay marami kayong natutuhan at magamit ninyo ang mga ito sa inyong edukasyon at pamumuhay. Hanggang sa muli, Paul M.